daghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Kulam, True Story of a Sender, na isinulat ni Waray ng Samar. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maria, hindi niya tunay na pangalan. Si Maria ay isang taga-Malilipot, Albay. Ako si Maria. 17 years old pa lang ako. Nag-asawa na ako ng maaga. Ang napangasawa ko ay isang lalaki na hindi mabuhay ang sarili kapag wala sa poder ng mga magulang niya. Minahal ko ang asawa ko kahit ganoon siya. Sabi nga nila, pag mahal mo, lahat titiisin mo. Lahat gagawin mo. Nakatira kami ng asawa ko sa mga magulang niya. Ang asawa ko minsan tamad, tanghaling tapat na ay tulog pa rin. Spoiled kasi siya sa mga magulang niya, kaya lumaking tamad. Ako naman itong si tanga, nagmahal ng lalaking tamad, na akala ko magbabago pa. Sabi nga nila, ang tao may pagbabago. Dahil nga nakatira kami sa bahay ng mga magulang ng asawa ko, lahat ng gawain sa bahay, ako ang gumagawa. Magluto, maglaba, maglinis ng bahay, at kung ano-ano pa. Pero kahit anong pakikisama ang gawin ko, ay hindi talaga ako magustuhan ng nanay ng asawa ko. Tinatrato ako ng biyanang kong babae ng hindi magandang pag-uugali. Madalas itong nakasigaw sa akin pag tinatawag ako at inuutusan. Madalas akong pagsabihan ng biyanang kong babae na hindi niya ako gusto para sa kanyang anak. Gawa na mahirap lang daw ako. Isang kahig, isang tuka. Ang biyanang kong lalaki mabait sa akin at gustong-gusto niya ako para sa kanyang anak. Patuloy ang pagtrato sa akin ng masama ng biyanang kong babae. Hanggang dumating yung araw na nagkasakit ako. Naramdaman ko na masakit ang aking tiyan. Binawaliwala ko ang sakit ng tiyan dahil para sa akin ay pakiramdam kong gutom lang ako. Lumipas ang isang araw, masakit pa rin talaga ang tiyan ko. Hindi naman ako buntis. Kung ano-anong gamot na ang binaling na painumin sa akin ng aking biyanan na lalaki, subalit hindi pa rin talaga tumitigil ang sakit ng aking tiyan. Kung ano-anong gamot na ang iniinom ko, pero hindi talaga ako gumagaling. Umabot ng 4 na araw. 5 araw wala talagang nangyayari na maganda. Hanggang sa napansin ko na lang na unting-unti nang lumalaki ang tiyan ko. Hindi naman ako naglilihi. Wala naman akong hinahanap na pagkain pero lumalaki talaga ang tiyan ko. Pakiramdam ko sa sarili ko na mamamatay na ako. Para ba yung isang paa ko ay nasa hukay na. Pakiramdam ko sa loob ng tiyan ko, ang laman ng tiyan ko ay halos pinipilit at binabaligtad na napakasakit ng sobra. Nakakaubos ng lakas.
kung yung mararamdaman. Wala kasing sakit kung yung susumahin. Suka na lang ako ng suka, halos tubig na lang ang sinusuka ko. Gawa na wala akong ganang kumain. Ayaw tanggapin ng tiyan ko ang bawat kinakain ko at sinusuka ko lang iyon. Nalaman ng magulang ko na umumpon sa akin ang naging kalagayan ko na nagkasakit ako ng malala. Napasugod bigla ang mama ko sa bahay ng biyanang ko dahil nalaman niyang may sakit ako. Ang mama ko ang nag-aalaga sa akin habang nasa poder ako ng biyanan ko. Ang asawa kong tamad, kung todo iyak lang sa harapan ko. Gawa na hindi na talaga ako gumagaling. Pinagmamasdan lang ako ng asawa ko habang umiiyak at namimilipit sa sobrang sakit ng sikmura ko. Hinintay na lang nito na mahulog ako sa hukay. Wala namang magawa ang asawa ko. Tamad eh. Walang pakinabang. Walang diskarte sa buhay. Ang sarap nitong suntukin. Pero wala akong magawa dahil naghihingalo na talaga ako. Ang mama ko umiiyak na rin dahil sa isang sitwasyon ko na hindi malunas-lunasan. Ang biyanang kong babae, alam niyang may sakit ako, nakangiti pa. Nangiinsulto kumbaga. Akala mo nanalo sa loto ang mga ngiti nito, naabot hanggang langit. Hinayaan ko na lang ang nakakalokang reaksyon ng biyanang kong babae sa akin. Ang ginawa ko na lang, yumuko ako at nanalangin sa may kapal na bigyan ng buhay pa ako ng marami. Hanggang sa naisipan ng mama ko na isugod na lang ako sa magaling na albularyo na kayang luminas ng sakit na nararamdaman ko. Nagtanong-tanong ang mama ko sa kanyang kapitbahay kung mayroon silang kakilala na magaling na albularyo. Meron nga isang mabuting kapitbahay ang nagturo sa mama ko na marunong gumamot sa akin ng sikmura. Nakatira ito sa barangay Bangkilingan. Hating gabi 12:00 ng madaling araw isinugod ako sa albularyo ng mama ko at biyanang kong lalaki kasama ang kaibigan kong matalik at ng nanay ng kaibigan ko. 12:00 ng madaling araw ako isinugod sa albularyo gawa ng hating gabi. Malakas ang puwersang dala ng magagaling na albularyo. Pagdating namin ng mama ko sa bahay ng albularyo, nasilayan ko ang bahay ng albularyo na gawa sa kawayan. Isang maliit na bahay kubo ang nakatira, ay isang matandang lalaking bantog sa lugar na yon. Pagkakita ng albularyo na yon sa akin, lumapit siya at hinawakan ng 2 kamay ko na hinliliit. Pinantay nito ang daliri kong. Doon nalaman ng albularyo na kinukulam ako ng isang mangkukulam. Dahil hindi pantay ang daliri kong hinliliit. Malakas din ang puwersa ng mangkukulam na kumulam sa akin. Animoy nagpapalipad hangin ng mangkukulam na yon. Malapit sa amin lang. Kaagad na kumuha ng langis at pisong kalabaw ang albularyo. Nagagamot sa akin mula sa kanyang bulsa. Mabilis na nilagyan ng dasal ang pisong kalabaw na hawak nito. Tapos ang nilagyan nito ng langis at sabay na ipinahid sa likod ko. Unang pahid pa lang ng pisong kalabaw sa likod ko. Agad kong naramdaman ang malakas na presensya ng isang magaling na albularyo. Paglapat ng pisong kalabaw sa likod ko, agad akong kumalma.
Ang sakit ng tiyan na nararamdaman ko ay guminhawa na, pati na ang buo kong katawan. Pahid dito, pahid doon ang ginawa sa akin ng albularyo, gamit ang pisong kalabaw na may langis at malakas na dasal. Habang hinahagod ko ang pisong kalabaw sa likod ko, naramdaman ko ang hapdi nito na para bang kuko ng agila ang tumutusok sa balat ko. Habang ginagamot ako ng albularyo, nakikipag-usap ito sa isang masamang nilalang na animoy galit na galit. Isang saglit pa ang lumipas. Mayroon akong narinig na isang malakas na boses na sumisigaw, nagmamakaawa sa albularyo na gumagamot sa akin. Kinilabutan ako ng sobra para bang ang albularyo na nasa harap ko, isang engkantong puti na kung lumunas ng kahit anong sakit ay napakagaling. At mayroong kakayahang pumatay ng masamang nilalang na gumagambala sa akin. Maya-maya pa, pinakalma na ako ng albularyo. Wala na akong naramdamang sakit ng tiyan. Sinabihan ako ng albularyo na ang nagpakulang sa akin ay yung palaging galit sa akin na kasama ko sa bahay, na alam ko na kung sino iyon. Napatulala ako at napaisip bigla sa sinabi sa akin ng albularyo. Sabay pinainom na din ako ng tubig na may kasamang dasal. Sinabihan na din ako ng albularyo na pwede na akong umuwi. Gawa na tuluyan nang nawala ang sakit ng tiyan ko at namatay na din ang mangkukulam na kumulam sa akin ng mga oras na yon. Humupa na din ang malaking tiyan ko na mabigat na nagiging sanhi ng kawalan ko ng hininga. Bago ako umuwi, nagbigay ako ng halaga sa albularyo na gumamot sa akin at nagpasalamat ng marami sa kanya, dahil kung hindi sa kanya, malamang nawala na akong buhay. At salamat din sa Panginoon na pinakinggan nito ang panalangin ko. Tuluyan ko nang nilisan ang bahay ng albularyo. Pag uwi ko sa bahay kasama ang mama ko, nadatnang ko ang biyanang ko na masarap ang tulog. Akala mo parang walang nangyari. Kinabukasan dahil sa masakit na sinapit ko. Kaya naman naisipan ko nang iwanan ang aking asawa at ang aking biyanan. Sumama na lang ako sa aking mama. Dahil sa kanya, may halaga ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y nakapulutan ng aral sa buhay ng inyong tagapakinig. Wakas. Salamat sa iyo, sender.